para Diyos madaydayaw ka ako ito na nagsapa sabten niya ako Diyos ito na barong matawan ako. It is the first week of the year. Amen. And we are so glad ako Diyos na overcome me iti 2019 ako Diyos by your grace, by your mercy, by your help ako kadang ada kami si babal na ini ako Diyos dahito nga agsapa yamanan mi na ito yung gundaway ako as we are Lord, hallelujah, recognizing you our God, our Savior, our provider, our healer, our everything. Amen, hallelujah. Kurang iti sa awa po Diyos na maibkas tapno makadaya wanda ka ako Diyos dito nagsapa amin nga Lord kinaimbaga po Diyos na inaramid mo kada kami. Sometimes we regret and sometimes we forget Lord nga ma-recognize dagitoy nang manisan di mi nga masiputan di mi nga makita na ito'y Lord, hallelujah, it's a blessing in disguise. And then we find out and we realize, Lord, na you are so good to us. Hallelujah. It might be sickness, hard trials, hallelujah, shortcomings, nagitidalagsin na problema po Diyos. Sometimes we think that these things are, Lord, nilipatan na kami na po. Nakita mi po Diyos, Lord, nga binayam dagito itapno dayti rumor kada kami. That's why, Lord, we are thanking thee, Lord, hallelujah, for being good to us, being our Father, being our God, being our Creator, hallelujah. That awat mga po Diyos iti pinagyaman ken panagdayong kita iti nagsapa. That Lord sakbay ti amin as we confess our Lord sins and unbeliefs. That pakawalan na kami po Diyos kada iti nagpagpurangan mi dagiti basbasulan mi ako ibkas mi na isawsawang mi dagiti napanpanunot mi ako Dios nga kumusto dagiti aramid ako Dios Lord nga kumusto ako Dios kawanan na kami. Help us Lord to become a good Christian in these last days, for we know Lord, hallelujah, many people professing to be Christians but they are not in their works, in their deeds. We cannot see them as a Christian. And we thank the Father God for instructing us to be a right Christian. So nga tulungan na kami ngayon na po Diyos. Hallelujah nga ilaban dahito yung kinapudno. Help us to fight a good fight of faith. Hallelujah. Kasi nangagan mi nga testimony nga po Diyos. Kata puno na ako nga nagrigat Lord iti napakahirap umusad Panginoon. But Lord, we don't think and we don't see those words na ibagbaga dagiti tao. Hallelujah. Because we know that salvation is between you and a man. Hallelujah. Individual ang salvation, Panginoon. Kaya tulungan na kami, Apo Diyos. Naman pa nagrugit, Apo, iti panagkita dagiti tao when nanyaman, Apo Diyos, kada kami. You know, Lord, every heart. Hallelujah. Alam mo ang iniisip ng bawat isa sa amin. Alam mo ang Lord, laman ng aming puso. Kaya, Lord, doon lang kami nakasandig, Panginoon, sa katwiran na siyang pinapakilala mo sa amin, Panginoon. Na walang iba kundi ang iyong salita. At tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming gawain, kaya ikaw ang siyang patuloy na mangusap. Ikaw ang siyang patuloy, Lord, na magpakahayag sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ang iyong abang lingkod, Lord, siyang iyong gagamitin. At, Lord, hindi ang aking katalinuhan bilang tao, hindi ang aking kaisipan o anuman, ang aking puso bilang tao, Panginoon, kundi bagkos sa itong Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon Diyos, sa katawang ito at malayak ng gamitin, Lord, ang tabernakulong ito. Hallelujah, upang maging daluyan ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siya nga, Lord, kumatagpo ng bawat pangangailangan, at Panginoon, ikaw ang Lord, maghari sa bawat isa sa amin. At alam mo ang lahat, Panginoon, wala kaming may pupubli. At Lord, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, hatulan mo kami na ngayon sa iyong paghatol sa amin, Panginoon. Uli, Panginoong Diyos, pakalinisin mo ang aming puso at isipan. Hallelujah, na siyang paglalagyan ng iyong mga salita. At ang aming Lord,
Sisidlan ay mapuno na gumapong sa kayang nito. Magdumaloy, Lord, hallelujah, at maging aming kalakasan. And ganda namang Diyos ang aming pag-uusapan pagkatapos ng gawain ito ay ikaw ang siyang si kakadi ako iti makibalaot kung si kakadi makiadda ka na kami ako Diyos. Ito yung sapa kasi Lord iti Bible study may ako iti Barangay Ubo iti lugar iti Banggar Apo itang si kakadi iti kumuyog makiadda mo kada kami sa dyan. Salamat Lord, the words that you are going to speak, and Lord, hallelujah, going to break si kakadi iti may paay Lord iti kanakaawat iti divine revelation ako Diyos iti tumugal may sa kadakan. At manisampay ako may paimamin king ka ako Diyos Lord iti tumugal partis na dati mo gawain mi. Salamat Lord, iti plano ti kabosor lalulong kadi ako. At di nga bayan nga madami iti gundaway ang Diyos na kami. As we give all these praises and Lord, hallelujah, glorification, panagdayaw, panagyaman, tinagal ni Kristo Jesus na ako may amin na gito'y hallelujah, sa kadaw tanawat ni. Amen. Amen. So, dati Biblia tayo. Ito John chapter 3. John chapter 3. Umpisa natin sa verse 18. O 17 muna. Okay. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they were wrought in God. After these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them, and baptized. Baptized sa verse 28. Ye yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. And he must increase, but I must decrease. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. And what he had seen and heard, that he testifieth, and no man received his testimony. He that had received his testimony, dito natin kukunin yung subject natin, mga kapatid. He that had received his testimony had set to his seal that God is true. For whom God had sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him, but, verse 35, the Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. He that believeth on the Son had everlasting life.
And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. As we pray once again, Lord Jesus, dagitoy sa uma ako ngayon kam agadalan manan as a continuation of the seal or sealing. Hallelujah. Ket tulungan na kami ako Dios dating sasaom ket adang may dabtel mi ako kada iti pagadalan mi ket balin na ako Dios nga inspirasyon kada kami ako ti daytoy nga agsapa ti daytoy nga barang matawan ako. Ket maminsampay Lord as we surrender ourselves and everything that we have, everything that we had, Lord. Hallelujah. Even every spirits, Lord, be subjected to your Holy Spirit. Katanda nga si katigtignay ka na kami. Minsan pa may isubli aming nga panagyaman, panagdayaw, tinaga ni Kristo Jesus na ako. May be seated. So, sabay ti amin, kahit kung tali na tayo pumata, lipasan tayo ti service niya kakabsat. Napaliw ko ngamin kat Sunday school, ado. Malpasti kantaan, malpasti testimony kan special song agin inot mga pukpukaw tattaon. Yeah. That's not the right service. Na kayo fight? That is not the right service. If you come to church, start it and finish it. Hindi yung napangkalang nagpakita, hindi ko pimanaw ka, nawalatan. Hindi yan service, mga kapatid. See, so salang-alang natin yung kasagraduhan ng paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. So mamaya hindi na tayo nag-Sunday school para may oras tayo. Okay, so ang oras natin ay 10:23. Mga kapatid, pag-usapan natin, gusto ko kasi na ayusin yung mga problema. Ayaw kong umpisahan ang taon na ito na puro problema. Mga kapatid, hanga hindi nagkikibuan, nasan kung pasok dito sa church, parang kahipokrituan na lang, kahit may samaan ng loob, okay lang. Hindi tama yon. Hindi kikilos ang Espiritu Santo sa ganun, mga kapatid. So kung hahayaan natin yan, Espiritu ng kaaway ang maghahari. Kaya, so please, bear with me. Noon niya itiyang nagkikinnaawatan, pagsasaritaan. Noon nga itiyang pinagkikinnatarusan, tata, sanggun tayo, tagtitin na rus tayo tata. Amen. We are all subject. Amen. All Jesus Christ Tabernacle members. Jakat gamin dia dati pulpulong, jakat gamin dia dati nakabsat. Nakanahanak nga kakabsat na siya. Da kayo mangibaga kayo problema yo. Ada ni pastoryo. Nya. Ang tirigat di yung naramdamagan ni pastoryo, aduti problema na. Nadamag yo kasi mabinsa, pastor, da di problema yo. Nya. Ano man pekas jay ipakita kada kayo. Amok nga once nga nang ipakita ti pagkapuyan, amok nagkapoy kayo met. So nga see, kikinararag tayo, ang kakabsat, naginanos tayo. Kaya kung nati kabsat tayo nga tikinapudnuanan na, iso tikinapudnuanan na. Yeah, kuna nga ron ni pasensyakan brad, nakaumay di kalmang. But anyway, I will try my best nga may settle na ita. Okay, ang dagamin ti katungtong po terapi nga pastor mo lang. So, tikinapudnuanan na kakabsat, dito yung nga makaawis dito aduti makikita dagiti tao. See, so if we are not united in this faith, how can we show this message na kaligtasan sa hindi mananampalataya kung mismo tayo hindi natin may pakita, mga kapatid. So it's time to move on. It's time to, you see,
face this New Year na sanggon tayo dati barong nga tawon iti with courage amo yung kakabsat adupay dahas dadadagsan na ito adupay. It is just you see, testing, the trial of your faith is more precious than gold, sabi nga ni Pedro, mga kapatid. So mas mabigat, mas makinang, mas mabigat mas nadagdagsan nga problema, mas nakuha iti katumbas na naita. So gold is a precious thing, at ang prophet ay tinipon niya ang gold sa divinity, di ba? Yung sa book of Revelation, sabi niya the streets of gold. Sabihin pag streets, mga kapatid, daanan ng tao, tama? Ibig sabihin kung yung daanan na ginto ay righteous or tinatawag na divine, siyempre lalo na yung dadaan doon divine din, mga kapatid. So those streets are not made just to be a streets, those are made to have a purpose. Kasi kaya nga tinawag na streets kasi gagawing daanan ng mga tao. Natural yung dadaan doon mga banal na tao, mga kapatid. So we are working for it. Yun ang pinagsusumikapan natin dito, mga kapatid. Kaya tignan natin mabuti, i-analyze natin, at sabi ko nga lagi, magkaroon tayo ng self-inventory. Baka naman ang problema nasa sa atin, hindi sa iba. I'm speaking in general. Hindi ako disregarded dyan, pati ako. Kaya sabi ko, kung may pagkukulang ako, you are all subject to correct me scripturally and quotationally. Mga kapatid, lagi kong sinasabi yan. So, lahat tayo dito ay subject sa pagkakamali dahil natural lang sa taong magkamali. Ang mahirap sa tao, yung hindi tanggapin yung kanyang pagkakamali. So, yun ang aayusin natin. Yun ang isutitaron din tayo kakabsat. Okay. So, mamaya pag-uusapan natin yan. So, sa John chapter 3, basahin ko lang sa wikang pambansa. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na o hinatulan na. Ibig sabihin, tapos na. Sapagkat hindi siya sumampalataya. Tingnan nyo, sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ibig sabihin, the key is, you must believe in the name of the Son of God. So mali, mga kapatid, yung ginagawa ng iba na yung Jesus sa New Testament ay pinapalitan nila ng Jehovah. So every name has a compound meaning. Right? Okay, so na-prophesy ang pagdating nitong si ating Panginoong Jesucristo doon sa Book of Isaiah. Ang sabi ng angel, mga kapatid, kay Isaiah, a virgin shall conceive and you shall call his name Emmanuel. Means God is with us. Okay? So pagdating sa New Testament, mga kapatid, nung lumabas ang ating Panginoon, sinabi ng angel sinabi nitong si Angel Gabriel kay Mary, blessed art thou among all women, sabi niya, dahil kinasiyahan ka ng Espiritu Santo at ikaw ang magdadalang tao ng anak ng Diyos at tatawagin mo kanyang pangalan na Jesus, sabi niya. So maalala ko lang nung pabiyahe ako pabalik doon sa Pangasinan, mayroon akong nakaupo katabi doon sa upuan na isang babae at isang lalaki. Siguro they are close friends or something. At yung babae, biglang nasabi niya na kuwan naman yung nangyari sa buhay ni Mary, sabi niya. Dahil napakasaklap nung love story niya. Wala siyang karapatan na magmahal ng iba. Kasi
siya yung kinasihan ng Diyos. Tapos parang sinisisi niya na yung Father is selfish God kasi knowing that He is a highest being at gagawin niya lang gusto niya sa mga tao. Ang nga nila nga sumungbat nga, ikakabsat ng Jack lang kahit gamin baka lumabas na di ngay kunada di Pangasinan di may salsalimpataw kunada. Yeah. Nang nasakit diriknak nga manggag nga parang sinisisi nila pa yung Diyos. Sabi ko, kung love story lang ang pinag-uusapan, Mary had a great love story. Kasi silang dalawa naman ni Joseph ang katuluyan kahit anong nangyari, di ba? At ang maganda pa niyan, mga kapatid, si Mary ang pinagkalooban at binigyan ng chance sa dami ng babae sa buong mundo, siya lang yung pinagkalooban ng Diyos, pinagkatiwalaan. You see? So, sabi ko sa isip ko na lang, have mercy Lord, sana makita nila ito. So, they are talking about baptism, they are Christians, anyway, sinasabi nila na nabautismuhan na daw sila, kaya so ganito, pero hindi ako magiging banal kasi hindi ako banal. Sinasabi nung kuan. Mapakita lang na nasabing nabautismuhan lang, pero yung conviction wala doon. Mga kapatid. So, ito mga kapatid, nag-jump tayo kanina doon sa sabi natin na okay, sa verse 33, ang tumanggap sa kanyang patotoo ay naglagay dito sa kanya ng tatak na ang Diyos ay totoo. Kung matandaan ninyo, last time pinag-aralan natin yung the difference between the mark of the beast and the seal of God. Okay? So, ang pagtatatak ng Diyos ay yung pagsampalataya at pagtanggap ng tao sa patotoo niya mismo. Okay? So, mga kapatid, kung titignan natin at pag-aaralan, in generally, sa binasa natin dito, mayroong sasampalataya at mayroong hindi sasampalataya. At kung pag-aaralan natin mga kapatid, yung sasampalataya, actually sabi niya dito sumasampalataya or believe it. Ibig sabihin, nagpapatuloy na sumasampalataya. Continuously believing. Okay? Then, sabi niya dito, okay, and he that believeth not, tandaan nyo, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. I believe sa John chapter 12 yata yun. Okay. Kung makita lang natin. He that believeth me, ay he that receiveth me, receiveth him, sabi niya. Kung matulungan niyo ako mga kapatid. Okay. Let's see this. John chapter 12. John chapter 12, umpisahan natin sa 43. For they love and praise of men more than the praise of God. Sa verse 44, Jesus cried and said, He that believeth on me, sabi niya, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that seeth me, or that sent me. So 46, I am come a light into the world, and whosoever believeth on me should not abide in darkness. And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. 48, he that rejected me, rejected means, yung ay nilaksid, kakabsat. Ha?
At ito ay titignan natin yung word na rejected, mayroong ETH sa dulo. Meaning, nagtatakwil or patuloy na nire-reject, patuloy na, agtultuloy nga, laklaksidem. This is not just for today, but every time, every moment na you heard this, you disregard this word. That meaning, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, yung thought, or yung kaisipan na gustong sabihin nito, yung patuloy na hindi tumatanggap. Are you with me, church? Okay? Diyan tuloy nga nga dengdenggan when nga tanggapan. And receive it not my words. That, sabi niya, words hath one that judgeth him. Mayroong isa, sabi niya, okay, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Okay? Hath one that judgeth him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what I should say, and what I should speak. And I know that His commandment, tingnan nyo mga kapatid, and I know that His commandment is life everlasting. See? Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Sa wikang pambansa, sabi niya dito, at si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya. How come? Mga kapatid, sabi niya, ang sumampalataya daw sa kanya ay hindi sa kanya sumasampalataya. Ibig sabihin, si Jesus Christ, mayroon siyang inire-refer at mayroon siyang inire-represent someone. Though he's in that flesh, in that Son of God, Son of Man dispensation, mga kapatid, you see, He is representing the Father itself. Sabi ni Pablo sa Book of Colossians, Jesus Christ is the image of the invisible God. Okay? So, balikan natin yung sitwasyon kanina. Hindi alam nung mga taong ito, yung dalawang nag-uusap sa bus, na yung Diyos gumawa ng katawan para panahanan niya. Ay sabi niya pa, napaka-selfish ng Diyos kasi even si Jesus Christ nag-give up na nga eh. Sabi ko, hindi pa kayo magpasalamat dahil tinuloy ng Diyos. Kasi kung hindi niya tinuloy, walang kaligtasan ng tao. See, tingnan nyo nga, nung sabi nitong si Pedro, Panginoon, kahit mamatay ako, sabi niya, kahit sa tabak, you see, sasama ko sa paglalaban kita. Diba? Nung sila ay dadaan doon sa lugar na kung saan ay alam nila na maraming huhuli, sabi ni Pedro, Panginoon, huwag kang dumaan dito. Sabi ni Pedro, anong sabi ng Panginoon? Diablo, lumayas ka. Bakit? Gusto niyang hadlangan yung kaligtasan ng lahat ng tao. Si Pedro ay, si Peter, he is, the Roman Catholic Church considering Peter was the first pope. Okay? At sinabi ng Panginoon kay Pedro, lumayas ka, diablo. Sabi niya. So, kung may revelation ka at kapahayagan ka, hindi si Pedro yon, kundi yung diablo na nag-ooperate kay Pedro. So, possible pala na kahit kasama mo ang Diyos, pwedeng mag-operate ang kaaway. Yes, mga kapatid. Kasi nga, dito yung nagaganap yung tinatawag na greatest battle na nangyayari sa atin. Okay? Jay panakidagadang tayo, kakabsat. Dito'y mapaspasama. So nga,
masapol nga makidangadang tayo, sabi ni Pedro, sabi ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith. Mga kapatid. See? So, tingnan natin, kasi pag nireject daw natin the message is Jesus Christ Himself. Okay? Dala-dala ng ating Panginoon yung tinatawag na liwanag. Sabi niya, yung liwanag na ito, okay, sabi niya, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Kaya nangasawon, di kinadakas nga aramid, iso ti kinasipnget. Mga kapatid, now, sa mga nag-celebrate ng Christmas, the real essence of Christmas, mga kapatid, it is about the gift of God to the world. Right? Kaya kinote ko itong, mga kapatid, itong John 3:17 pababa. Dahil dun sa 16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At para sa ating pagkakaalam, alam naman na natin yan kasi even nung elementary tayo, kung buhat nung pagkabata natin, namulat tayo na sa Christmas, mayroong 3 hari na dumalaw. Hindi naman yung 3 hari. Yun ay 3 wise men. Tama? And they come from the east. Okay? Hindi sila magkakakilala. They are 3 wise men, and sabi ng prophet, these 3 men, they are astronomers. Kasi sinabing astronomers, they are observing the movement of stars. At sinabi rin ng ating prophet na nung wala pang Bible, mga kapatid, si Abraham, ang kanyang Bible is yung open sky. Okay? Yung formation ng mga bituin sa langit, yun ang kanilang Bible. At sinabi ng prophet na, you see, it starts in the Virgin and it finishes with the lion, Leo, the lion, sabi niya. And ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng virgin birth. Then, ang katapusan ng lahat ng ito ay yung Leo the lion, which is the King, Jesus Christ Himself. Okay, so yung observation o yung let's say observatory ng 3 taong ito, nag-unite sila dahil doon sa liwanag na yun. Tama? At habang sila ay naglalakad papunta doon sa liwanag na yun, you see, yun ang nagpapanagpo sa kanila. Yun yung naggagather sa kanila para sa iisang tinatawag na appointment. Yun ay para magbigay sila ng karangalan doon sa ibinigay ng langit para sa sanlibutan. Okay? So, imagine that light gathered them in one. As Jesus Christ gathered His saints in one through this message, through a one light, which is His Word. Sabi niya dito, nilalayuan nila yung ilaw. Alam niyo ba na yung 3 wise men na yon, habang papalapit sila, nung pumunta sila sa government or pumunta sila sa tinatawag na ecclesiastical form, pumunta sila doon, nawala yung light. Tama? Nawala yung light. Okay, so parang nawalan sila ng guide, mga kapatid, dahil yung light na kanilang sinusundan, biglang nawala. Bakit kaya? Kasi pumunta sila sa maling daan. Okay? Pumunta sila sa daan ng rulership ng tao. Nung nagsangguni sila kay, sino na yung king na yon? Herod ba? King Herod? Kung hindi ako nagkakamali. See, yung king na yon, biglang nawala yung light. At yung king na yon, sabi niya, sabihin niyo sa akin kung saan makikita yung batang ito. Sabi niya. Sabihin niyo sa akin kung saan makikita.
pakitang tao, nasa parang gusto niyang makita, pero yung nasa loob niya, gusto niyang patayin yung bata. Bakit? Because of envy. Iisa lang ang King of Israel. Sabi niya. Kaya gusto niyang patayin yon. Naalala ko ulit yung kapanganakan ni Moises, mga kapatid. Diba? 2 years old pa baba, pinapapatay ng paraon. Tama? The same spirit, ganun din ang ginawa nung dumating ang ating Panginoon. Tama? At yan naman talaga yung nakaprophesy kasi dun sa Book of Revelation, bago manganak yung babae, I believe it is Revelation 17, kung hindi ako nagkakamali, bago manganak yung babae, nakaabang na yung dragon na papatay dun sa anak nung babae. Okay? So, yung spirit nag-trip lang yan, mga kapatid, until now, ganyan ang ginagawa ng kaaway. Physically, spiritually, ganyan ang ginagawa ng kaaway. Physically, ngayon pa lang, pagpanganak ng bata, newborn screening, aglalaok na injection dito, booster, naglalaok dita. Di tayo mo, yun ang naglilimit sa buhay ng tao. The same spirit. Mga kapatid, pag tanda ka pa, nagiti midwife nga, kaya nga mga bina, injeksyonan na, kasi dati booster tayo, injeksyonan tayo. Papili da. See? Nakwenta po nga sabi ng isang kapatid eh. Sabi niya, gusto niyo ba na i-demanda ko kayo kasi ayaw yung pa-injeksyonan niyang anak niyo? Kita niyo datang pang mutanda. Kung naman jay kapsat ko, nakalalam tilalay mga mangidib. Sikat i-demanda. Ipapili mo, tihami nga kaya. Sino kayo? Kunana. Which is right. So nga, the same spirit, mga kapatid, pag ang bata ay pinanganak, adatan dagiti banag nga mangpabasit iti biyag iti may isang nga tao. Okay? Yung anak ko, injeksyonan nila, sabi ko, common sense lang yan, Dok. Kung ang virus i-insist mo, ipasok mo sa katawan ng tao, kayanin ng immune system, kako. Pero yung virus nakapasok na sa katawan ng tao. Kahit kayang gumaling ng tao, mag-a-attract pa rin yan ng virus. Common sense, sabi ko. Kaya inirespeto ng doktor yung sinabi ko, mga kapatid. See? So, yung mga yan ay mga program, mga kapatid, ng Roman Catholic na hindi natin alam nag-o-operate hanggang ngayon. See? Mayroon akong dinownload na video patungkol doon sa mga Illuminati, mga kapatid. So, hindi ko alam kung paano ko sa inyo but siguro time will come. Pero i-edit ko pa yung video kasi 5 oras yon, mga kapatid. Kukunin ko lang yung importante. So, hindi natin alam sa ating panahon pumikilos ang kadiliman. At ang kadiliman, mga kapatid, sabi ng Book of Zechariah, sa ating panahon, hindi mo makikita kung ito ay araw o gabi sa sobrang dilim. Ibig sabihin, yung kasamaan ng tao sagad na, mga kapatid. Okay? Yung kasamaan ng tao, imagine, ang tao kaya niya nang mag-create ng natural disaster. Kung i-analyze ninyo at titignan, itong si President Duterte, lagi niyang binabangga itong US. Right? Lagi niyang, kumbaga, lagi niyang tinatabla. Kasi nakikita niya na itong US, mali ang ginagawa niya sa Pilipinas. Okay? Ngayon, tinabla niya yung 2 senator, mga kapatid. Before that, sabi niya, I will not accompanied with America. Sabi niya kasi hindi niya gusto yung palatuntunan ng Amerika. Then, pagkatapos nun, mga kapatid, sunod-sunod ang lindol sa saan? Sa Mindanao. Alala nyo? 3 consecutive earthquakes. At yung earthquakes na yun, malalakas.
mayroong weapon ang Amerika, mga kapatid. Kung titignan natin, let's just example that this is the world, dito iti lubong nakabsa niya, dato iti part iti Amerika, dato iti part iti Pilipinas. So, the Pacific Ocean is just the nagidyatan da. Kakabsat. Remember, I believe it is month of October, naging ginad, nagbagyo, naging ginad. Bakit? There is something economic manipulation. No, dati nagkaroon iti national disaster, ibig sabihin yung bansa mangangailangan ng pera. Tourist reconstruction, sa pagkain. Ang kapatid yan ang ginagawa ng kaaway. Sabi ko nga sa inyo, yung mark of the beast, matagal nang lumabas yan. Ang mark of the beast ay disbelief. Ang disbelief, mga kapatid, iso daytoy, dayjay impakaawat daking ka, impataros daking ka, impalawag daking ka, naawatam, ngamdim nga inaramid. Nalayo, kakabsat. Ulitak. In lawlawag, in yadal, in binsa-binsa, imbasa, impakita. Kada tayo. Impakaawat. Kada tayo. Ngem madim nga inawat dim nga pinati. Ngem naawatam, ngem dim nga inaramid. Yan ay disbelief. Yung unbelief, ito yung hindi sinampalatayanan. Okay lang yun kasi mayroon naman talagang taong ganon. Yung impakaawa mo nga rodan, ay, jacket data. Biro ka sa bali. Diba? Pero, mga kapatid, ang mahirap, yung critical dito, mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, kung ikaw mainit, magpakainit ka. Kung ikaw malamig, magpakalamig ka. Bakit? Those sides both have a chance to be saved. But when you stay in the middle, knowing the right, knowing the wrong, Genesis chapter 3, but you don't do it, that is iniquity, disbelief, mark of the beast. So nga, mga kapatid, sinabi natin kanina, okay, I believe it is in John chapter 12. Sabi niya, nalalaman ko na, verse 50, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Okay? Ang mga bagay nga na sinalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Okay, so, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay everlasting life. Common sense, yung binilin ng Diyos kay Eva at kay Adan, that is life. Pero, nagkaroon sila ng pre-moral agency na tinatawag, pinili nila yung mali. Kaya tama yung sinabi ng Biblia, mga kapatid, na mas gusto ng tao sa kadiliman kaysa sa liwanag. Kasi ayaw ng tao ang nasasaling. Na kayo pa, kakapsat. Okay, so, mga kapatid, ang pagsunod sa salita ng Diyos, buhay. At ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos, sabi dito, okay, sa John chapter 3 verse 36, sabi niya, he that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Sa Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ngunit ang hindi tumalima, pag sinabing tumalima, mga kapatid, gumawa o sumampalataya. Sabi niya, ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi, tingnan nyo ito, kundi
ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Saan ang gusto nyo? Sa buhay o yung galit ng Diyos? Handa kayo pa nakapsat. Ang pagtatatak ng Diyos sa tao ay yung pagtanggap niya ng testimony ng anak ng Diyos. Ngayon, maalala ko sa Book of Revelation, sabi niya, mayroong 4 na anghel na nagsasabi na pakawalan yung 7 flanks, yung tinatawag na 7 salot, may ka-7 salot. Pero sinabi nung isang anghel, sabi niya, huwag hanggat hindi natatatakan ang mga, sabi niya, ang mga tao. Ibig sabihin, huwag muna kasi hindi pa nipapangaral ang katotohanan. Ibig sabihin, yung paghatol ng Diyos nag-aabang na. See? Last time na pag-aralan natin yung just like in the days of Noah. Di ba? Luke 17. Tama? Sabi niya, sa panahon na yon, ang tao ay magiging abala. Sa panahon na yon, sila ay kakain, sila ay iinom, sila ay makikipag-asawa, sila ay... Siyang nangyayari ngayon, tama? At the same time, siya rin nangyayari ngayon yung pagtatatak ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa mga... Okay, so ito hindi literal na pagtatatak ito na pangkadya church, tinatakan na ni Pastor Tamuging mo. Kristiyano ako. Hindi yun. Mga kapatid, para sa pagkakaalam natin, you see, yung mark of the beast, dumating na yan, matagal na. At yung sealing of God, dumating na rin yan, matagal na. Kaya abala ang tao ngayon sa pagtatatak, mga kapatid. Yung iba, maling tatak, yung iba, tamang tatak. Sabi nga natin dito, sabi niya sa John chapter 6, in every congregation, there are always 3 kinds of believers. Yung make-believer, yung unbeliever, at yung true believer. At pagdating doon sa true believer, mayroon pa doon, mga kapatid, yung tinatawag na the bogus one and the genuine one. Yung bogus, ito yung peke. No, kada gitoy, kada lamin kasi no, kada Pasko, kada New Year, agruar dagiti peke nga kwarta. Sabi ng prophet, you can see the genuine one if you put them, sabi niya, and notice what is the genuine. Kumbaga, ipagkumpara mo yung totoo at yung mali o yung peke. It might be sa texture niya o sa amoy niya o sa mga printing niya. Ganon mo makikita at ma-identify, mga kapatid. Ganon din sa atin, sa huling panahon, nasaklap, nasabi nung kapatid natin, unbeliever pang nakaka-identify sa totoo at hindi. Kita nyo, mga kapatid. Unbeliever. Siya pa yung nakaka-identify nung talagang sumasampalataya at yung hindi sumasampalataya. Buti pa yung unbeliever, mga kapatid, nakikita. So, kung nagkaragigam sa tayo, karit ka na tayo. Naging kwan sa atin ito, naging nag-term ni Brother Andrew tayo, nalibata mo ito. Yung ay challenge sa mga believer. O, hindi pa huli naman ang panahon, hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, dahil yung mga nagtrabaho ng alas 8 at yung mga nagtrabaho ng alas 12 at yung mga nagtrabaho ng alas 4 ng hapon hanggang sa alas 5 ng hapon at sa alas 6 yung pagbibigay ng sukli o yung tinatawag na tangdanda, kakabsat, pare-parehas silang lahat ng sahod. So tayo, nasa huling panahon, mga kapatid, anong gagawin natin ngayon? See? So today, this day, before or as to 2020 started, dali buyak idin news kat. Pag New Year daw, yung mga tao, wala silang sinasabi kundi yung kanilang New Year's resolution. Pero yung kanilang New Year's resolution, ilang taon na, yun at yun. Hindi naman nila magawa-gawa, mga kapatid.
So, siguro sa buhay Kristiyano, iba naman, mga kapatid, ano? So, sa atin, pag sumikapan natin, see? Pag sumikapan natin, mga kapatid, hindi yung pakitang tao lang, hindi yung kahipokrituan lang, kundi yung totoong paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, hindi sa akin kayo naglilingkod. Di ba? Sabi din ng ating Panginoon, hindi ako, kundi yung Ama na nasa langit. Yun ang tamang ministeryo, mga kapatid. Yung tamang ministry. Hindi yung tao, it is not the person, but it is the office that God gave to him. Yun mga kapatid. Hindi yung tao ang naitataas, kundi yung Diyos na siyang nag-commission dun sa tao. Yun ang ipinapakita ng Biblia, mga kapatid. So yun ang ipinapangaral natin. So sa ngayon, sa pagtatatak, mga kapatid, yung testimony ng ating Panginoon, amo tayo siguro daytan kakabsat niya. Ano ang testimony ng ating Panginoon? Kung alam natin. Hindi kayo pa Ay sabi niya dito ang tumanggap sa patotoo. Sa verse 33 ng John chapter 3, sabi niya, ang tumanggap sa kanyang patotoo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Ano ang patotoo ng Diyos? Mga kapatid, tao po, ano ang patotoo ng Diyos? Mga kapatid, wala man mamuyo, kakabsat. Okay? So, ang patotoo ng Diyos ay ang kanyang resurrected, ay yung kanyang resurrection. Di ba sabi niya, all power was given unto me, both in heaven and earth was given unto me. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay isinal, kasi yung ginawa ni Brother Ronald, mga kapatid, sa Aringay, nangalatay talo nga baso. In example na dato nga baso, let's imagine this is the Father and this is Jesus Christ. Yung laman ng baso, isinalin niya kay Jesus Christ. Ngayon, yung na kay Jesus Christ, sabi ng Scripture, yung na kay Jesus Christ, yung lahat ng na kay Jesus Christ, ito yung church, isinalin lahat sa church. Ngayon, yung taglay ng church, yung kapangyarihan ng church, mga kapatid, yun ang patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. The Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, is the testimony of God, mga kapatid, na ang Diyos, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay at kaya niyang ibalik ito. Buhay ang pinag-uusapan, mga kapatid. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ang buhay na ito, makikita mismo sa buhay mo. Right? So, yun yung tamang pagtanggap. Nakita nyo kakabsat J. punto? Yung pagtatatak ng Diyos, ito yung pagtanggap mo sa salita ng Diyos. Tama? Kalakip nun, mga kapatid, kasi sabi ng prophet, kung walang mechanics, walang dynamics. Or, kung mechanics lang meron ka, walang kwenta yan kung walang dynamics. In example niya dito sa message na God's Power of Transformation. Kwento niya dito, sabi niya, yung story about doon sa magandang Cadillac. Di ba? Kung ikaw ay merong magandang Cadillac, bagong polish yan, bagong, chrome yung kanyan, mags niya, ang ganda, yung bagong upholstery yan, makintab, it is shiny and good in looking, sabi niya. But, sabi niya, it might be, meron siyang malakas na, tinatawag na, yung malakas na fuel na nandyan, meron siyang kompleto yung gear oil niya, kompleto lahat na, nandyan na. Kung walang spark sa loob ng sasakyan na yan, walang kwenta yan. Ang pinupunto ng prophet doon, mga kapatid, this is the message and this is the Holy Spirit
kung nasa iyo ang message, then the Holy Spirit will come and you are united. The Word and flesh, they become one. As Jesus Christ Prophet Isaiah prophesied about Jesus that a woman shall conceive and bear a son. Mga kapatid, yung salita ng Diyos, according to John chapter 1 verse 1, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with flesh, and the Word, sabi niya, was made flesh. Sa verse 14 sabi niya, and dwelt among us. Kung yung salita nasa iyo, saka kikilos yung Espiritu Santo. Tama? Sabi ng prophet patungkol doon sa dalawang klase ng tao. Sabi niya, mayroong fundamentalist at mayroong Pentecostal. Basa niyo yon? Alam niyo yon, mga kapatid? Yung Pentecostal, mga kapatid, you see, sila yung madalas mag-claim, kwento ng prophet, sabi niya may halintulan mo ito sabi niya, sa isang tao na mayroong bank account. Yung isa, alam niyang mag-withdraw pero walang laman yung i-withdraw niya. Yung isa naman, mayroong laman yung kanyang bank account pero hindi niya alam mag-withdraw. Yung mayroong laman yung kanyang bank account, ito yung fundamental, mga kapatid. They are fundamentals. Pero yung mga claim na siya daw ang ganito, sila daw ang ganito, pero wala namang laman, mga kapatid, sila yung mga Pentecostals. You must be a fundamental and a Pentecostal in same way. Sabi ng prophet. So, kailangan ng mechanics at dynamics. Nawatan tayo kadi kakabsat. Ibig sabihin, yung salita dapat na sa'yo, kailangan mo ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang problema ngayon kasi, mga kapatid, yung salita, ibinibigay sa'yo. Ayan. Pero ikaw naman, nakusing ka nga mangan. Ay, kayat ko datoy. Ay, ako kayat data. Ay, kayat ko datoy. Kaya ako kayat data. So, ibig sabihin, yung fullness mo or yung tinatawag na growth mo spiritually, hindi ka nag-growth kasi, mga kapatid, hindi tamang nutrients ang nasa iyo. Nakita nyo? Kaya it's a good thing sa atin na makita at may paliwanag ng mabuti kung ano ang ating kalalagayan ngayon dito sa end time message. Kasi ang salita ng Diyos nandito lang yan eh. Kung gusto niya marami, nandyan oh. Yung iba nga, inaanay pa eh. Nandyan, mga kapatid. Pero kailangan, ito nga ang pinagtataka ko eh, kung ano yung reason, bakit pa rin, mga kapatid. Kasi, kung titignan natin, we are almost 25 years na naglilingkod sa Diyos. Sa mga matagal na at sa mga baguhan pa, naiintindihan mo. Pero sa linggo-linggo na ipinangangaral ang kabanalan, ipinangangaral ang tamang kasuotan, ipinangangaral ang tamang pananampalataya. Bakit hindi pa rin natin masundan? Mga kapatid, spoon feeding na nga tayo eh. Ako sa anak ko, nagagalit ako pag sinusubuan eh. Kasi ang laki niya sa edad niya, mga kapatid. Lalo pa yung, yung imagine na ganito na, I am 33 years old, tapos iinom pa ako ng tubig na nakalagay pa doon sa tsupon. Anong sasabihin nyo sa akin? Or let's say 25 years. 25 years na, sinusubuan ka pa. Ilocano, 25 nga taon tayo nagserserbi, ag 25 kon, di kanan tayo, isubo ta kailangan kada tayo. Da kayo pa'y? Nakapsat? See? Reason why, kaya hindi tayo nagmamature kasi hindi natin tinutulungan ang sarili natin. Kako, kasi kasali ako, wala akong dinidisregard. So, tulungan natin ang sarili natin.
Kung gusto natin maligtas, tulungan natin sarili natin. Walang ibang tutulong sa'yo, sarili mo. Awan ti ubing nga na ito black, nga na dilatang tulit-tulit na. Kung panamlat na dyan, sangsangi kay Jayan. Diba? Tama ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Correct me if I'm wrong. Kung mali ako, at this time, correct me kung mali ang sinasabi ko. See? So kung gusto natin ng buhay na, actually this is a basic, mga kapatid, this is a basic subject. John 3:16, even the unbelievers can memorize that word. Tama? And that is the real essence of Christmas. Though we are not celebrating Christmas in December, mga kapatid, kasi ang kapanganakan ng Diyos ay kailan? April. Lambs were born in April. Tingnan nyo ang ginawa ng kaaway. Tingnan nyo sa mga nagse-celebrate ng Christmas. Ang kaaway, isine-celebrate ang Christmas, yung kapanganakan ng Diyos, sa araw ng kamatayan ng Diyos. Samantalang yung araw ng kapanganakan ng Diyos, nagluluksa naman yung mga tao. Mga kapatid, nasaklap niyan sa Christmas party na isasakripisyo natin. Pero pagdating sa gawain, hindi natin magawa ng paraan. Mga kapatid, gusto ka din? Kung talagang desidido kayo, may paraan. Hindi dahilan ng pinansyal, mga kapatid. Kasi isang buong taon pwede nating pag-ipunan. Tama? Yung ang anniversary natin, ito pag-uusapan natin, anniversary. Yung ang anniversary, mga kapatid, from January to March, namimit natin yung requirements natin, namimit natin yung contribution natin. How much more yung camp meeting? Diba? So kung talagang importante ang Diyos sa buhay mo, kung importante ang pananampalatayang ito ang i-priority mo. Kasi kung hindi, nagsasayang ka lang ng oras, kapatid. Di ba? Agraragsak tayo. Ay, Christmas party, kasto, nagsasala tayo. Nagpapakontes pa. Hindi nila alam, December, namatay ang Diyos. Nag-i-exchange gift pa. Di ba? Alam niyo ba kung saan nag-exchange gift yung mga tao nung namatay si Moses and Elijah sa Revelation 11? Pinatay nila yung mensahero sa kanilang panahon for their salvation. Nung namatay, let's be glad and be merry. Ito ang regalo ko sa iyo kasi namatay si Moses and Elijah. The Son of God, the gift of God, can read the message, unwrapped gift and gift of God, na message ni Brother Branham. Ang gift ng Diyos sa sanlibutan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, nung na-crucify, tuwang-tuwa yung mga tao. Idinayanak, aglaladingit dagit itat tao. Tignan nyo kung anong ginagawa. Hindi makatanggi ang lahat. Bakit? Because of the ecclesiastical power of Roman Catholic Church, the Red Dragon in Revelation, the Book of Revelation. Bakit? Economically control nila. Kasi may Christmas bonus daw, compulsory, mayroong contribution. Sistema yan eh. Di ba? At galit ang Diyos sa sistema. Tama? Tama ba ako? Galit ang Diyos sa sistema. Kaya kung nagpasakop ka sa sistema, kapatid, hindi mo alam, nire-reject mo ang katotohanan at alam mo na mali, tinatanggap mo. Ano yan? Mark of the beast. Disbelief. Kita nyo, kakabsat? So, hayaan nyo sila. Magbabaan nyo ida.
O nga, pinipilit ng anak ko eh. Sama ako sa Christmas party. Hindi. Sasama ng loob mo. Bakit? Bili kang regalo, maganda yung bilin mo. Bibigay sa'yo, sabon. Sama ng loob mo. Which is true naman, mga kapatid. But in the first place, hindi lang yun yung rason. Hindi ko siya pinasali kasi hindi naman dapat sa Kristiyano. So sana makita natin. Sana maintindihan natin na ang sinasampalatayanan nating ito ay siyang tama at siyang totoo. Mga kapatid, yan ang ipinapangaral dito. So doon lang ako idinaan ng ating Panginoon, mga kapatid. At sana ay lumago tayo. Sana sa taon na ito ay mangyari na ang Diyos ang siyang kumilos sa atin, mga kapatid. So as we are all stand before we pray. Hallelujah. Do you love the Lord this morning? Hallelujah. So, ay opening ito sa atin, mga kapatid. Bilang isang mananampalataya sa huling panahon.